Maglunsad ka ng giyera sa korupsyon at gutom, kawalan ng trabaho at kahirapan ng buhay ng mamamayang Pilipino bago ka magtapang-tapangan sa hindi mo dapat kalaban na tumutulong sa pagbubuo ng lipunan at pagtatanggol sa mamamayan at pagtutuwid ng ating bayan, kagaya ng ginagawa nila Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus. Balikan ko lang yan si alias Amanda. No, ikaw Amanda, galing ka dito. Dati kang full-time miracle worker, tinanggap ka ng buo dito. Alam yan ng pamilya at alam mo yan. Alam mo rin na ginagamit ka lang. Hanggang ngayon, hindi ka nakokonsensya, mamamatay ka na lang at pupunta ka na lang impyerno, hindi ka makokonsensya. Alam mo ang kabalbalan at kabastusan na ginawa mo dito sa loob. Even your parents knew it. Hindi ko i-detalye dito kasi nakasalalay dito ang pagkababae mo na kahit ako, lalaki, ayaw ko ma-mention yun dahil grabe ang kabastusan na ginawa mo sa sarili mo. Sa ginawa mong ganyan, kukut-kutin ka na yung konsensya hanggang sa libingan. And this Marcos administration, what is law are you talking about? What are the parameters did you use, Mr. Marcos, to define the word law? Martial law? Ito ba yung bansa natin ngayon? Kaya this nation hindi umaangat dahil sa mga katulad nyo. At dito sa Kingdom Nation, inuulit-ulit po namin, Pastor taught us about the unconditional love of the Almighty Father. Kaya hindi kami gumaganti. In all means, sinaharap namin, legal, nandyan po lahat. Kung nasa social media, sinasagot po natin, sa media sinasagot po. But hindi po kami gumaganti dahil ang paghihiganti po ay nasa taas, nasa Diyos po. At alam po namin, bababa at bababa po yan. Maraming salamat. Marcos Jr., bakit galit na galit ka, Chong? Bakit galit na galit ka nung tinanong ka abot sa 10 million na yan? Pwede na palang tumanggap ang gobyerno natin ngayon ng pera ng individual netizen o yung mga ordinaryong tao para ibigay doon sa taong hinahunting nila. Ibang klaseng administrasyon mo, Marcos. Pwede na palang tumanggap ngayon ng pera. Nasaan ang intelligent funds? Anong nangyari doon? Kahapon nung nanonood kami ng telebisyon, kasama ko yung ibang kasama kong magbubukid, ang reaction nila, naun sa mga presidente, mura na maglabuang. You know? So, kasi sabi niya, bakit kami? Kanino kami magrereklamo? Kanino kami magtatanong? Tumakbo-takbo kang presidente, naging presidente ka, tapos tatanungin mo ngayon, bakit ikaw? O diba? Sabi mo, pantay-pantay, dapat ayon sa batas. Kaya, dinadaan lahat sa batas. Pinaliwanag na nitong mga abogado rito, si Atty. Topacio, si Atty. Torion, ano yung mga paglabag sa batas? Ngayon, kung talagang matino kayo dyan sa nanunungkulan, abay, pakita nyo sa taong bayan na kayo'y sumusunod sa batas because right now what we see is you do not follow the very law. So, murang binuwang na yun eh. No? Katarantaduhan na. Ngayon, nagagalit ka. Ba't ka nagagalit? Sino ba nangaaway sa'yo? Hindi naman ikaw si MC na binabanggit ni Ka Eric. Oh. Kaya ako nagtataka eh. Ano bang nakain mo, Mr. President? Ha? Kasi, kaya ka nga namin hiniyalal. Dahil dapat sumusunod ka, nanumpa ka pa, pasumpa-sumpa ka pa. Oh. Oh, wala naman ako tinuloy eh. Oh. Di ba? Pagkatapos, sabi niya, sumunod sa batas. Ito nga eh, turuan mo pati yung mga vlogger mo. Oh, kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Ilang beses ba'y paliliwanag yan? Ultimo first year college of law, alam yan eh. Oh. Fugitive, kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Yun ganun kasimple. Yung tao, hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo na matagpuan. Oh, kasalanan ba ng tao na hindi nyo siya makita? Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak ng toko ang Ilocano ito, tawag ito, buong kunana eh. Oh.
Di ba? Nagbigay ka ng reward. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Igago. Palalabasin mo, nagbigay ka ng 10 milyon. Eh di pag lumabas yan, binarilo. Kita mo. O di, kukubra pa ng 10 milyon. Ano hindi ko maintindihan, Mr. President? Alam, hindi naman ako nag-aral ng batas. Hindi rin ako nag-aral sa Oxford o kung saan. Pero simple lang ang pananaw ko bilang isang magsasaka. Ha? Simple lang. Kung hindi nyo matagpuan, 5 beses, isipin mo 5 beses na sila nag-serve ng warrant, pabalik-balik pa sila dito, parang tanga. No? Di ba? Oh, hindi nyo matagpuan. Mamaya, may report yata si attorney. Kanina, napanood ko sa TV, hindi ko lang maulinig-nigan dahil maambon. Oh, saan nakita yung nahuli? Sa bahay. Ibig sabihin, walang nagtatago. Hindi lang kayo marunong maghanap kung saan nyo hahanapin. Oh. Subukan nyo ano. Kaya ako nagtataka bakit sila nahihirapan? Bakit sila may pa bounty pa. Pinareport nyo na nga sa sa Crappler na nagpakamatay si Pastor sa Antipolo O tapos ngayon nahanap ninyo. Buwang yun. No? Pinatay, nagpakamatay, hindi matagpuan, pagkatapos ngayon may bounty pa, tapos sasabihin mo, lumabas ka. Ulol. Hindi ko nga alam kung ba't nagagalit si Pangulong Marcos. Oo, hindi naman siya inaano. Si Secretary Abalos naman ang kausap Bakit sumingit siya? Bakit masyadong personal sa kanya? Okay, with the kind permission of everyone, himayin natin yung statement niya. Sabi niya, tungkol doon sa pag-donate ng isang pribadong tao ng reward money. Bakit hindi? Ang sagot po dyan, hindi pwede, Mr. President, kasi katulad ng sinabi ng ating kasamang attorney Israelito Torion, may batas po, kasi sabi nyo, sundin ang batas. May 6713. Meron ding 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na nagsasabing hindi pwedeng hindi pantay-pantay ang pagtrato sa mga official functions. Hindi pwedeng may preference. Nandyan po yan sa Section 3E ng 3019. Pakibasa po. Because when you took an oath, after you were elected to the presidency, you swore to uphold the Constitution and all other laws of the country. Batas po yan. Ngayon po, hindi naman po kami nagsasabing wag magbigay ng bounty practice po talaga yan. Nagtatanong po kami, sino po ba yan? Kasi ayaw i-disclose. Sabi nyo, why not? Ngunit, entitled po. The public has a right to know kasi nasa saligang batas po natin, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. That includes access to information on all decisions and transactions of government. Decision. Bakit nagdesisyon ang Secretary of the Interior at sanctioned nyo pa, konsentido nyo pa na tumanggap ng pribadong pera? Hindi po ba merong intelligence fund ang gobyerno para magbigay ng pabuya? Nasaan? Anong nangyari doon sa intelligence fund? Alam nyo, Mr. President, there is also such a concept as equal protection. Noon pong Mayo, nagpartihan ng yung mga tipsters ng information money, 11 po sa kanila, nagparti lamang 1.9 million. That's an average of less than 200,000 per person. Huwag nating sabihin na minor crimes yun kasi ang mga tipsters po nagbigay din ng information on rape, murder, mga heinous crimes din. Noon pong a few months back, nagbigay ng pabuya. Meron pong isang MILF commander, ang pangalan, si Commander Wahab Gara. Siya po at ang kanyang mga followers ay lumusob sa 2 baryo sa Mindanao. 25 tao ang namatay, including 1 soldier and 1 policeman who responded to the attack. Magkano po ang bounty doon kay Commander Gara? 1.3 million lamang.
Yun pong mga kaibigan ko sa media, nagsasabi, ang dami-daming pinapatay na media men. Magkano ang ino-offer na reward ninyo? 200,000, 300,000, buhay po ito. May pinatay ba si Pastor Kibuloy? Are these crimes, even assuming na may probable cause, are they violent crimes? Bakit 10 milyon? Under the Constitution which you swore to implement as President, as Chief Executive, as the main person tasked to implement all the laws of the country. Equal protection, every person similarly situated should be treated in the same manner. Bakit yung pumatay ng 25 tao, 1.3? Bakit ito po walang pinatay? 10 milyon. 10 milyon. Pribado pa. So, this is so wrong on so many levels. Mr. President, if you do not see something wrong with what has been done, then there is something wrong with you. Thank you very much, Attorney Topacio. Attorney Torion? Ang masabi ko lang dito po ay siguro kaya galit yung presidente kasi baka may pagkakamali nga. No? You'll not get offended if there is nothing wrong with what is under the situation already. No? Yung sinabi kasi ni Secretary Abalos na friends daw niya who wants to help the government to give aid in the arrest of Pastor Apollo Sikibuloy, parang nakikita namin na, ay, baka makalusot pa siya kung ma-filean siya ng kaso for violation of Republic Act 6713, Section 7D. No? Pero nakita kasi namin na nire-raise daw yung pera. Under the law, sabi ni Attorney Topacio nga, ang intelligence funds need not be raised. It is already there. It only has to be tapped. So therefore, the statement of Secretary proves that it comes from private sources and is therefore a clear violation of Section 7D of Republic Act 6713. Tapos ni-research namin sa jurisprudence, connected pala ito sa RA 3019, no? Section 3C, no? Yung magkuha ka ng pondo from private sources, and the purpose of prohibiting this is really because of public trust, no? It is very dangerous on the part of public officers to not name your sources of funds. Kasi dito, baka foreign sources po ito. O baka galing sa Amerika ito, o galing ba sa ibang sources, sa left ba ito, o galing ba ito sa mga tao na may kailangan kay Secretary Abalos para ma-elect siya pagka senador, siguro. We have the right to question that because the entire purpose of Republic Act 6713 is really to promote the saying that public office is a public trust. Which leads me to another point. Of course, wala naman tayong congressman siguro na matapang dito, pero baka it may be a ground for an impeachment. Why? Because this may constitute betrayal of public trust. Why? While it may be true that in certain cases, the Supreme Court said that this is a catch-all provision, but if we can prove that there is really clear bad faith on the part of the President, no, such as June 10, 2024 incident, and the fact that the warrants of arrest were already served 5 times, and the sheer force volume of force that was exhibited really was a clear violation of Rule 113, Section 2, no? Would be perhaps a ground for a possible impeachment case. Pero of course, this may not succeed now, but it may succeed later. Why is there bad faith? Why? Because according to Section 40 of Executive Order 292, the oath of office, sabi nga ni Attorney Topacio, he is sworn to uphold the law and all legal orders and laws of our republic. And what does our law state? Section 13, we filed a motion for reconsideration under DOJ Circular 70, and we merely followed the law, and under the rule, the Constitution, in fact,
Article 8, Section 15 mandates that lower courts, ergo by analogy, likewise the DOJ, is mandated to resolve the same within 3 months maximum. When did we file our motion for reconsideration? That's March 3 of 2024. Instead of acting on our motion for reconsideration, they resolved it very late in violation of the accused right to speedy disposition of cases. And then, sabi doon sa penultimate portion ng resolution, the City of Davao Prosecution's Office is directed to file an information in the Regional Trial Court of RTC. Ilang ulit ko na sinasabi dito, wala naman yan sa rules of procedure na yung City of Davao ang magpa-file ng kaso dun sa Pasig. Ang preliminary investigation is supposedly done in the place where the crime is committed. Pero let's leave that. Information lang. Pagdating doon sa RTC Pasig, informations na non-bailable pa. At saka sa penultimate portion, nasali na ang anti-money laundering. Pursuant to Administrative Act 21-03-13-SC, which allows the court, through a proper motion, to issue an asset preservation order. So saan po ang law dito? Instead of acting on our motion for reconsideration, they used excessive force in enforcing the warrant of arrest. Why is it important for us that the motion for reconsideration should be ruled? So that our client can go up. And the Court of Appeals or even the Supreme Court can review the records whether or not there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. And if Pastor Apollo C. Kibuloy can really prove that there is grave abuse of discretion because there is no crime in the first place, then it can be set free. So that is the issue that we are fighting for until this day. And I do hope and pray that the President should, instead of being angry why we are asserting the rights of our client, they should try also to look at the other side, because in the first place, we trusted you, Mr. President. We trusted you. Pastor Apollo C. Kibuloy trusted you. We elected you into office, and you're supposed to perform your role as the foremost executive official of the land, and you should have implemented the laws that I have just cited. So, yun lang po. Thank you very much, Attorney.